Okay, so in continuation ng, example natin dito sa function. So mapapansin niyo dito dadalhin ko muna kayo sa function natin. So sabi ko nga sa inyo in previous video, 'pag tayo nagke-create ng function, we can modify kung anong data type yung gusto nating i-declare. So noon, yung previous video natin, we declare integer, but now we declare yung boolean na tinatawag natin. Okay? So, dito may function name tayong is even. So, tinitingnan kasi natin dito kung true or kung odd or even yung number eh. And then, yung function natin, meron siyang parameter na int num. So, basically, maghihintay tayo ng value para sa num natin para i-evaluate yung mismong formula natin na num modulo 2 is equals to 0. So, I hope you already understand this formula kasi na-discuss na siya previous. So, ang mangyayari dito ay mapapansin niyo meron tayong variable na num. Then, ang purpose ni num is to receive yung number na manggagaling sa user natin. Okay? So, after nun, magkakaroon tayo ng if-else condition. So, ngayon, mapapansin nyo, eto yung function natin. Si is even. Nasa loob siya ng parameter ng if natin. Kasi i-evaluate natin yan kung even or odd ba siya. So, is even, tapos yung number natin, which is eto siya. Okay? So, etong number na ito will pass yung value kay num. So, for example, dito, nag-enter tayo ng number na 5. Okay? So, yung 5 na yan, ihahagis nila dito. So, hagis natin kay 5. Okay? So, pull out natin yung calculator. So, ang mangyayari ngayon, 5, eto yan, modulo by 2, and then equal natin sa 1, ay sa 2. So, equals to 1 siya. So, hindi siya nag-equal to 0. So, titingnan natin yung if condition natin ngayon. Kapag ang ating number ay hindi nag-equal sa 1, I mean sa 0, ibig sabihin ay odd siya. So since ang value natin dito ay 1, ibig sabihin odd tayo. Pero kapag nag-value siya into 0, ibig sabihin even siya. So for example, palitan natin yung value natin na 4. Evaluate ulit natin siya sa function natin na may formula. Gagawin natin ay 4. Palitan lang natin to. So 4 modulo by 2 is equals to 0. So equal to 0 siya. So ibig sabihin, even number tayo. So yun yung trabaho ng function natin is to check kung even or odd ba yung number na dinideclare natin.